In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you're still angry, and do not give the devil a foothold. Ephesians chapter 4, verse 26 and 27. My dear friends, bilang isang normal na individual na naninirahan sa mundong ito, ay hindi po natin maikukupli na tayo makapagbibigay ng reaksyon sa mga pangyayari ng ating paligid. Minsan, kung mga pangyayari ito hindi po kanais-nais, ay talagang makapagbibigay din tayo ng reaksyong negatibo. Pero dapat tandaan natin na kahit makikita sa ating mukha na hindi natin nagustuhan ng mga ito, ay sana'y huwag po tayong gumawa ng kilos dahil ito po ay tiyak na hindi nagdudulot ng kabutihan kasi nga ikaw ay galit. Let us always remember that the devil has the chance to control you in the lowest point of your life. Kaya nga, yung mga kriminal ay kung tatanungin bakit sila nakapatay ng tao, ay sasabihin, talaga ba napatay ko ba siya? Hindi ko namalayan yun ah. Okay, sasabihin nila na parang panaginip ko lamang yun. Bakit nangyayari yun? Okay, sasabihin nila ang ganito, pinipigil ko ang aking sariling hindi ko mapatay ang taong yun, pero bakit hindi ko nagawa? My dear friends, hindi na kasi sila ang gumawa nito kasi sila'y sinasabihan na masamang espiritu. But my dear friends, let us accept the reality. This is so hard to do. Biktima ka na, magpapasensya ka pa. Pero kung ikaw isang tunay na Kristyano, ay talagang magagawa mo yun. Mababasa po natin sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthened me. My dear friends, ang Panginoon pala ang siyang nagbibigay ng lakas upang kalabanin ang ganitong uri ng hamon sa buhay. Okay lang tayo ay magagalit kasi normal na reaksyon yun sa isang tao may normal na pag-iisip na pinapakitaan ng mga di kanais-nais sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ang problema noon, kung gagawa ka ng kilos bilang pagpapakita sa puot na iyong nararamdaman, katulad na lamang sa paggamit ang iyong bibig, sa pagsasalita ng mga masasama laban sa taong inyong kagalit, sa paggamit ang iyong kamay sa pagsuntok upang ikaw ay makapaghiganti sa kanya, o di kaya'y tatadyakan mo siya gamit ang iyong paa. My dear friends, tandaan po natin, huwag gumawa ng kilos o plano o ikaw ay galit. Kahit gustong-gusto mo nang uupakan yung taong gumawa ng kasalanan sa iyo, huwag po. Panatilihin po nating maging kalmado ang sarili upang maiwasan ang paggawa ng kasalanan. Important Bible verses in your life, Ephesians 4:26-27 and Philippians 4:13.